Ito pa ho, isa pang malungkot na isyu ang ating pag-usapan. Minsan ho sa hirap ng buhay, ang ilan sa ating mga kababayan wala nang magawa kundi kumapit sa patalim. Ganito raw ang nangyari sa isang ginang na taga Bulacan. Ang paratang po sa kanya ito, sa halagang 20 piso raw, isinanla niya ang sarili niyang anak. Ang buong kwento sa Attorney on Call. Ano po natin parang madaling walang pera o nagpapa? Gusto mo ipahampo ng bata? Hindi ko pinahampo. Gusto ko pong magpatulong. Kasi anak ko talaga akong pampaanak. Ito po sa Barangay Hall sa Gatbuka, Kalumpit, Bulacan. Dahil ang 12 araw na gulang na babaeng sanggol na ito, pinagpasapasahan matapos isang laumanaw ng kanyang ina sa halagang halos 20,000. Unang lumapit ang ina sa kaibigan si Lorena Lenjo. Ipinasa naman ni Lenjo ang sanggol sa mag-asawang Demi at Nerissa Pelayo. Ipinaampo naman ng mag-asawang Pelayo ang bata sa isang nagngangalang Remy na taga Parañaque. Ngunit natitubusan ng ina ang kanyang anak. Umakyat na raw ang presyo sa halagang 100,000 piso. Kasi po sir, hindi nyo alam kung magkano ang amount eh. Pero kahapon may 100,000 na amount. Meron sinasabi ka 100,000. Ito, i-explain ko na siya. Which is 20,000 lang naman. Ginastosan na raw kasi ng umampo ng sanggol. Nagkonsulta sila ng abogado. May signing bonus yan. Pinamili ng gamit yung anak mo, napakarami. Doon sa pinag-uusapan nila, abot na gano'n. Ayon sa otoridad, may nilabag na kaso sina Lenjo at Pelayo. Pwede nating i-charge for kidnapping talaga yan. Kasi unang-una, nawala yung bata without the knowledge of the parents. Kalaunan, naibalik din ang sanggol sa kanyang inang unang nagsanla sa kanya. Durado na rin ang usapan sa 100,000 piso nilihinging santubo sa sanggol. Pati ang 20,000 piso nakuha ng ina ng isang laniya ito. Gayunpaman, bukod sa pagsasailalim ng ina ng sanggol sa counseling, pinag-aaralan din ng DSWD kung kakasuhan siya ng paglabag sa RA 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. At kaugnay po niyan, kasama natin dito sa studio si Attorney Jasmine Rodriguez, ang ating Attorney on Call ngayong hapon. Attorney, good afternoon. Good afternoon. Welcome back sa On Call. Unang tanong, kung ano man yung naging transaksyon dun sa bata, nagkapalitan ng pera, valid ho ba yung ganong agreement? Wala ho. Hindi naman ho kasama ang tao sa mga pwedeng ibente. So, kahit pa may compensation na matatanggap, hindi pa rin ho valid yun. Kahit may kasulatan pa sila, nakapirmahan sila. Kahit po. Hindi naman ho kasi, sabi mo nga kanina, it's beyond commerce of man. Yung ganong klaseng transaction, it's not covered by our obligations and contracts. Okay. In this case, ano ho ang kasong nilabag nung ina? Assuming mapatunayan na isinanla nga niya o ibinenta niya yung bata. Actually, magiging yung trafficking nga, ang magiging kaso, kung sakali na binenta niya yung anak niya for compensation, and then yung bata makukumpel to do labor, pero sanggol pa lang siya Pwede rin namang prostitution, pornography, o kaya naman organ ang kukunin dun sa bata. So, maraming ways para masabi nating trafficking siya. So, hindi kasi clear dun sa facts whether ano yung intention ng mother sa pagbenta. So, kung binenta niya lang ho, in exchange for money, ganun lang simple. Wala na siyang pakialam kung anong gagawin nung bumili dun sa bata. Pero dahil considering na yung bata hindi naman niya kayang alagaan yung sarili niya, it's still considered trafficking. Qualified trafficking pa nga ho yun. Magtatantamount. Pag sinabi ho natin qualified trafficking, mas mabigat ho greater yung degree, penalty. Life imprisonment ho ang magiging penalty dun at walang piyansa, tama walang po ba? Piyansa. Parang ganun din yung napag-usapan natin kahapon dito. Ano po? Ito ho, scenario lang. Halimbawa ho, nagka-change of heart yung nanay. Nagbagong isip niya. Gusto niyang kunin ulit yung bata. Etong nagbayad, ayaw niyang ibalik yung bata. Paano hindi naman doon? pwedeng hindi naman ibalik yung bata dahil dun sa pinag-iwan ng bata or nakabili dun bata, pwede siya maging liable for kidnapping. Kasi hindi naman po pwede na dahil may binigay siyang pera, kanya na yung bata. Dahil sabi nga natin, hindi pwedeng ibenta. Even assuming meron silang kasulatan? Even assuming that, wala namang, hindi naman siya pwedeng maging object ng isang contract ang tao So, noong unang panahon, as a slave. But ngayon, barbaric times naman nun Sa ngayon, hindi na talaga po pwede. Ito pa, may binabanggit na nagkaroon daw ng signing bonus at ginastosan na raw ng nakabili yung bata. Well, yung signing bonus, kung ano man yun, ano yung trabaho for signing bonus. So, sa akin lang kung mapapabilis ang pagbigay ng custody ng bata dun sa magulang, edi
i-reimburse na lang ng mother kung whatever yung nagastos dun sa pag-aalaga ng bata. Kung pinavaccinate ba yan, for food, for doctor. I-reimburse na lang para na lang maayos na. Pero hindi pwedeng kunin na lang nung nakabili yung bata dahil nga may nagastos siya. It wouldn't justify. O yung premise ho ng pangyayaring ito, kapit sa patalim daw yung nanay, siguro nagipit, kailangan niya ng pera. Ano na lang ho, ang pwedeng legal na paraan para ipaampon ang bata sa iba? At sa mga naghahanap naman ng maampon, ano ho ba yung legal na paraan para hindi sila mag-resort sa ganitong illegal na gawain? Kasi generally, kapag may buhay na magulang, hindi ho talaga naging subject ng adoption. Kailangan ho legally free yung bata to be Okay. adopted. Kapag may magulang siya or mga relatives, hindi siya pwedeng i-adopt ng stranger o lalo na ng foreigner. So kung sa kasong to, sa tingin ko kahit marami siyang anak, kailangan niya lang talaga maghanap ng trabaho at adoption is not really a remedy para mabawasan yung kanyang responsibilidad dahil to begin with, adult na Anak siya niya yan. at anak niya yun at dapat maging responsable siya sa pagbuhay ng Pwede anak kayang niya. iwan sa DSWD? May ganun po bang mga... Hindi naman kasi pwedeng permanent ang pagstay dahil may living parent naman. Hindi naman subject to physical abuse or sexual abuse yung bata para ilayo mo sa magulang. Unless ito nga, subject to Yes. counseling yung magulang para alam niya na hindi tama yung nagawa niya. So Baka malinaw kasi- yon. Anak nyo, responsibilidad nyo. Yes. Sa mga gusto naman mag-ampon, huwag kayong bibili. Numero Huwag kayong uno. bibili kasi kasalanan din yun. Dahil kapag gustong bawiin sa inyo, pwede pa kayo maging liable for kidnapping. And since minor yon, ang maging punishment nyo ay reclusion perpetua pa. Nako. Or to death, kung may Mas- malift na yung ating death Death penalty. penalty, mas masakit Oo. sa ulo. Ano po? Sana po may napulot kayong mga tamang impormasyon sa ating talakayan. Kasama si Attorney Jasmine Rodriguez. Maraming salamat, Attorney.